DXTC 95.9 radyo natin FM Cotabato. Sa ngalan ng ating buting station manager, Attorney Rojipay Mangulamansa, at ating admin, of course, ang ating news writer, visitor license, Miss Carolina Bansa, at ako naman po ang inyong host, Anderson Ompa. At sa awa ng Diyos ay wala nang katapusan itong usapin sa korupsyon sa ating bansa. At ang masaklap dito ay yung dapat ay nagpapatupad ng batas, yung dapat ay siyang mag-uutos na madapot o maaresto itong mga alang kaluluwang buhaya ng ating bansa ay sinasangkot dito nga sa mga maanumalyang project ng ating bansa. At sa ngayon ay yung mga butiki pa lang ang inaaresto. Inaaresto pa lang, ha? Wala pang nakakulong. Yung mga malaking buhayang nasa kapatagan na ay pa-happy-happy pa. Mario Josep, oh. At ito na lamang anak ng Pangulo, itong si Sandro Marcos, na kung saan ay nakiusap na huwag live stream ang ICI hearing. At bakit ganun? Siyempre, pagka ganon, anak ba naman ng presidente? Pwede bang hindi ka susunod? At yun nga, naging close door ang pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, kay House Majority Leader at anak ng Pangulo na si Representative Sandro Marcos, personal na humiling na gawin itong executive session. Matindi. Ayon sa paliwanag ng ICI, binagbigyan ang kahilingan dahil may posibilidad umanong mailahad ang mga sensitibo at critical na impormasyon mula sa resource persons na maaring makompromiso ang patuloy na investigasyon kapag nailabas sa publiko. Dahil dito biglang naputol ang live broadcast ng pagdinig at tuluyan itong itinuloy sa executive session kung saan tanging ang mga miyembro lamang
ng komisyon piling resource persons ang pinayagang manatili. Ang hakbang na ito ay nagbunsod ng tanong mula sa publiko hinggil sa antas ng transparency ng investigasyon, lalo't si Sandro Marcos ay isang mataas na opisyal ng Kamara at anak ng nakaupong Pangulo na idinidiin ni Saldico sa umanong bilyong-bilyong budget insertion. Matindi. At talagang nakakalulang isipin na kung saan ay ang mga nakaupong tao o itong mga malalaking tao sa lipunan o kilala sa lipunan ang sinasabing sangkot dito sa maanumalyang project ng ating pamahalaan. Dito sa bansang Pilipinas, guilty na, ay kaya pang tumawa sa harap ng masa. At yan ang mayroon sa Pilipinas. Sa ibang bansa, sa western country, marami dyan na tulad ng Japan at China. At maging controversial lang ang kanyang pangalan na hindi pa napapatunayan, ay mabilis pa sa alas 4 at talagang re-resign na yan. Yung iba nga babaril sa sarili. Dito sa Pilipinas, enjoy lang, Mario Jose po. Sa dinami-dami ng naghihirap sa ating bansa, yung ilan naman sa ating mga namumuno ay nagpapakasaya sa pira ng bayan. At ang masaklap, pati yata pagpasok sa mga CR sa mga kahabaan ng highway, baka gusto pang patungan ng tax itong magaling na sekretary. Mario Jose po, bago na kayo. At itong hindi naman natin ito masasabi na tagapagsalita ng Malacanang, dahil ito ay tumatayong bilang information officer ng Malacanang, itong si Undersecretary Claire Castro. Dapat itong taong to makler At
nakikita naman natin, naririnig natin, nababasa natin ang kanyang mga ipinapahayag, may masabi lang na wala namang mga katuturan para pakinabangan ng bayan, dakdak ng dagdag. Imagine itong isa sa kanyang nabanggit kung tutuusin sa mga nagdaang presidente ng bansang Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang nag-aangat ng busto sa Pilipinas at kinikilala sa buong mundo. Anya dapat daw tayo matwa, Mario Josep Undersecretary Castro. Talagang sama kayata sa makapalan ng mukha. Imagine, tayo naman ay naniniwala na talagang kilala sa kasulok-sulukan ng daigdig. Hindi bilang naisaayos ang bansang Pilipinas, kundi nakilala sa pagwaldas ng kaba ng bayan. Puro kasinungalingan, no, Mario Jose po. Mas maganda siguro doon ka na lang mailipat sa pamilihan ng bayan, doon ka nababagay. Araw-araw na lang ay kung ano-ano na lamang ang ating mababasa, mapapanood sa television, na kung saan kapansin-pansin itong ilan sa ating mga namumuno sa ating lipunan, partikular dyan sa mga bababang kapulungan, Mario Jose po, at siyempre kung ikaw ba ay isa sa tumanggap ng milyon o bilyon na proyekto, wala namang makikitang project na nagawa sa iyong distrito. Mario Jose po, natural lang na kahit labag sa iyong kalooban, bira ka ng bira. Tulad na lamang itong mga dito nga sa BARM, ay mapapansin natin kung sino yung mga galamay ng mga magnanakaw na ito. Kaya kahit na sa pamamagitan ng pagsisinungaling, sige lang. Imagine naman na itong ay umaabot ng 1 bilyon 870,000 ang natatanggap ng isang congressman. Ay Mario Jose po, talagang kahit saan ka palingunin, okay lang. Dito sa BARM ay siguro naman ay bagong panganak na lamang ang hindi nakakapansin. Ito si Congressman Zialonto Adyong. Ay Mario Jose po, ito tumanggap ito ng umabot ng 1 bilyon mahigit. Marami-rami sila ito. Ito ay ayon na sa iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIZ, na kung saan ay nakatanggap ang iba't ibang distrito ng BARM
ng malaking pondo mula sa pamahalaan sa pamamagitan ng allocable mula 2023 to 2025 at non-allocable para naman sa taong 2025. Ang allocables, ang scheme na tinuturing na bagong anyo ng pork barrel ayon sa PCID, kahit na ipinaliwanag bisa ang lumang pork barrel system o Priority Development Assistance Fund noong 2013, pero nanatiling may mekanismo para sa discretionary allocation ng pondo sa mga distrito. Ang allocable fund ay isang pondo mula sa pambansang budget na ilalaan sa mga distrito ng kongresista. Abang ang non-allocables ayon sa PCIG ay ang bahagi ng budget ng DPWH na sinasabing nakalaan para sa mga core projects, big ticket programs, national highways, foreign assisted projects at iba pang malalaking proyekto. So, yan ngayon ang ay pagkagano namang ano bang sabi nito sa sa Iranon o Maranao? Kaya nga daw pula, mariga dahil tungaw. Ano ba yun? Alam mo ba yung sinatawag na tungaw? Pag yan ay nakadikit, ang hinahanap niya, gusto niyang dikitan yung mga kaduluduluhan ng ating katawan. At talagang pag yan ay nakadikit, ay napaka katin yan. Ngayon, yung mga naambunan nitong bilyon na pera ng bayan ay tatawa-tawa na lamang. May lakas lupang magsalita na di umano'y ang Pangulo at ang dating House Speaker ay malaki ang nagawa sa bayan. Totoo naman. At kayo nang bahalang mag-iisip kung ano yung malaking nagawa nila sa bansa. 30 minutes after 10 o'clock in the morning. At tayo ay tuloy-tuloy sa ating programa. Dito lamang po sa DXC 95.9 radio natin ni FM Cotabato. Balitaan sa Sabado.
Ganyan po katindi sa ating bansa. Sa usaping korupsyon. At umabot sa 355 ang security escort ni Vice President Sara Duterte na nakapirol pa rin sa kabila ng naunang mga pahayag niya na mag-avail ng private services para sa kanyang seguridad. Based sa ulat ng Commission on Audit sa pending ng Office of the Vice President noong 2024, may 165 plantilya o may 165 plantilya position at 516 na plantilya si Vice President Sara, kung saan 335 dito ang mga security escorts sa ilalim ng Vice Presidential Security and Protection Group. Pero ayon sa COA, mas mababa ang security detail ng Vice Presidente noong 2024 kung ikukumpara sa 433 personnel na bumubuo sa BPSPG noong simula ng kanilang termino noong 2022 hanggang noong 2022 o 2023 hanggang 2000 o noong 2023 ay nasa 443 personnel ang security escort ni Vice President Sara at pareho rin na itong noong 2022. Magugunita na noong Disyembre 2024, inanunsyo ni FA Chief General Romeo Browner Jr. na papalitan ang mga security escort ni Vice President Sara para tiyakin ang epektibong pagpapatupad ng seguridad para sa ikalawang pinakamataas na leader ng bansa. Pero tinutulan ito ng huli na sinabing kukuha na lamang siya mula sa mga pribadong ahensya kaugnay ng banta sa kanyang buhay kung may tatanggalin sa kanyang mga security detail. Kukuha ng escort. Sabagay, kung kukuha ng escort sa mga private security agency, siguro mas maganda pa. At magkakaroon din, mabubuhay din yung mga security agency. Yun nga lang, pag nagkaganon, baka ang magpo-produce din ng security, yung mga agency, mga security agency, ang nagmamay-ari, kayo rin ang may-ari, Barrio Sepo. Lukuhin yung mga lolo niyo. Minutes after 10 o'clock in the morning. At yun po ating mga giveaway o pamigay sa ating mga tanong. Kung sino ang makakasagot ay mari po kayong tumawag o mag-text sa numero 099594088861. Ulitin ko po, 099594088861. Pwede po kayong tumawag at mag-text para sa inyong mga o para sa inyong sagot. Simple ang tanong lang po. Ang tanong ay
Kumplituhin na lang po ang pangalan ng punong barangay sa inyong barangay. Ang kumpletong pangalan po ng inyong punong barangay. At yun lang po ang ating tanong. At bukas po ang ating numero para sa iba pang mga panawangan pampublikong serbisyo. At mari po kayong tumawag sa 0997-3881-9220. Mahigit 180 bilyon ang nawala sa Ghost Flood Control Projects simula pa noong 2016. Hindi pa kasama ang mga substandard ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Sinabi ni Lacson na base ito sa humigit kumulang na 10,000 proyekto na na-inspeksyon kung saan mahigit 600 ang natukoy na ghost projects. Kung magpapatuloy, anya ang trend ay paakyat pa ito kaya hindi lang 6% ng 30,000 o nasa 180 bilyong mahigit ang napunta sa ghost. Hindi pa kasama rito ang substandard project. Naniniwala naman si Lacson na maliit na numero lamang ang naungkat at datalakay ng Senate Blue Ribbon Committee kumpara sa kabuuang bilang ng mga posibleng ghost project. Nababahala naman ang senador na ang 110 billion na ibinalik ni dating Department of Public Works and Highways DPWH District Engineer Henry Alcantara noong nakaraang linggo ay kititing lamang kahit pa inaasahang magbabalik pa siya ng karagdagang 200 milyong peso sa mga darating na linggo. Sinabi naman ni Lacson na handa ang Blue Ribbon na tumulong sa mga ahensyang tulad ng Independent Commission for Infrastructure, Department of Justice at Office of the Ombudsman sa pagsampa ng kaso laban sa mga sangkot kung makakatanggap sila ng bagong impormasyon. Maliwanag pa sa sikat ng araw, buwan, ang mga impormasyon na inyong naririnig, nababasa, harap-harapan. Yun nga lang, pagka tigulang na buhaya ang tinatamaan, teka muna, Mario Josepo. Bukas ang Philippine National Police PNP sa posibilidad na pag-aalok ng national government ng pabuya para madakip si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Interior, local government, DILG at sa Office of the President kaugnay ng lahat ng posibleng hakbang para mapabilis na matunton at maaresto ang dating mambabatas. Pinaliwanag niyang maaring
magpalawak sa saklaw ng mga impormasyong magagamit mula sa mga komunidad ang pagkakaroon ng reward system. Dagdag pa ni Nartates na sa sandaling maglabas ng pulisya, nakahanda ang PNP na agarang maglatag ng proseso sa pagbibigay ng pabuya. Ang proactive na posisyong ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtigin ang law enforcement operation, palakasin ang intelligence coordination at tiyaking managot ang mga puganting naharap sa mabigat na kaso. Bismillahirrahmanirrahim. At di naman mahirap para sa pamahalaan ay di naman naabot yan ng ilang milyon. Baka ang pinakamalaki dyan, 1 milyon na lamang ang bibigay pabuya sa makapagtuturo kung sa kinaroonan o pagkakahuli nitong dating representative na si Saldico na itinuring ng pugante. Ganun na lamang. Pag hindi ka, pag hindi ka sumusuko at nagtatago ka, siyempre tatawagin pugante. Pero yung hindi nagtatago, na mas matindi pa kay Saldico, ay nandiyan lang sa tabi-tabi. Baka pagdating ng alas 10 ng gabi, pasayaw-sayaw na lang dyan sa mga deklasing bar dyan sa ibang bansa o dyan sa Kamaynilaan, Mario Josepo. Dukuhin yung lolo niya. The way of those who went astray. May you accept our invocation, O Allah. DXTC 95.9, Radyo Natin FM, Cotabato City of Manila Broadcasting Company, MBC, is a proud member of the KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Tinanggihan ni Davao City Representative Paulo Polong Duterte ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure na lumahok sa investigasyon sa flood control project sa kaniyang distrito. Inihayag ito ni Duterte nitong nakaraang Huwebes lamang, Disyembre 4, at sinabing ayon sa kaniyang liham, walang kapangyarihan ang ICI laban sa mga miyembro ng Kongreso dahil bahagi ito ng executive branch. Iginiit ni Duterte na may kumpletong access na ang executive sa mga dokumento sa pamagitan ng mga ahensya tulad ng DPWH, DBM, DOJ, DNR, DICT at DTI. Kaya hindi na anya kailangan ng Malacanang ang tulong ng Kongreso para sa mga proyektong nasa ilalim ng supervision ng executive. Inirekomenda rin ni Duterte sa kaniyang liham na imbestigahan na lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang kaniyang pamilya at si dating Speaker Martin Romualdez batay sa mga pahayag ni dating Representative Saldico. Samantala, ang naturang pahayag ay isang araw matapos sabihin ni Duterte kahapon Disyembre 3 na bukas siya sa investigasyon sa ICI. Hey Mario Sipo, dyan lang sa tabi-tabi niyong mga dapat niyong imbestigahan na nilalampasan lang ninyo.
dito pa kayo dadayo sa Davao, Mario Joseph, oh. Ha, wala na. Hindi na tayo lubog sa baha, kundi lubog na tayo sa kasinungalingan at pagnanakaw sa kaban ng bayan. Heh. Formal nang nagbitiyo si dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Rogelio Singson bilang miyembro ng Independent Commission for Infrastructure ICI bunsod umano ng kaniyang edad at stress. Ang ICI ang komisyon na binuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang siyang mag-imbestiga sa mga anomalyang flood control project sa bansa. Mismong si ICI Chairman Andres Arias Jr. ang nag-anunsyo ng pagbibitiyo ni Singson mula sa ICI sa isang pulong balitaan na ito lamang mga nakarang araw. Ayon kay Arias, tinukoy ni Singson ang kaniyang edad at ang stressful na trabaho sa ICI bilang dahilan ng kaniyang pagbibitiyo. Nabatid na magiging epektibo ang pagbibitiyo ni Singson sa ICI sa Disyembre 15, ngunit maring itong ma-extend hanggang sa Disyembre 31. Dagdag pa ni Riaz, sa ngayon ay inaantabayan pa nila ang pagtanggap ng palasyo sa resignation ni Singson, gayon din kung sino ang makakapalit sa nasabing posisyon. Si Singson ay kabilang sa 3 miyembro ng ICI, bukod sa kanya, miyembro rin ng ICI si Riaz na nagsisilbing chairman nito at si Rosana Fajardo. Kaugnay nito, tiniyak naman ni Riaz na sa kabila ng pagbibitiyo ni Singson ay maaari pa rin mapagkatiwalaan ng publiko ang ICI. Tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pag-imbestiga sa anomalya. Matatandaang una na rin nagbitiyo si Baguio City Mayor Binti Magalong sa ICI bilang special advisor nito. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahirap ang kinakaharap ng hamon ngayon ng bansa, partikular na ang isyu ng katiwalian. Sa ginanap na media fellowship noong nakaraang Miyerkules,
ng gabi inihalintulad ng Pangulo sa sakit na kanser ang talamak na problema sa katiwalian, kaya sinisimulan niyang baguhin ang komplikadong sistema at gumawa ng major surgery. Dahil sa katiwalian, sinabi ng Pangulo na marami ang nagdurusa, kaya kailangang gawin ang mga pagbabago. Humingi ng dispensa ang Pangulo sa maraming Pilipinong naapektuhan ng katiwalian, partikular ang mga dumanas ng mga matitinding pagbaha dahil sa palpak na flood control projects, kaya panahon na para mawala ang talamak na problema na nagsimula 3 dekada na ang nakaraan. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na kailangan tiisin ang paghihirap at sakit na naranasan sa ngayon dahil sa katiwalian, subalit naniniwala itong maghihilom din ito sa lalong madaling panahon dahil imbestigahan na inasuhan at hinahabol na ang batas hinahabol na ng batas ang mga natukoy na nagnakaw sa kaban ng bayan. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na magpapatuloy ang kampanya ng korupsyon upang matapos na ang mga pagsamantala ng ilan sa mga Pilipino na ikinagulat ng publiko, kasama na siya matapos balantad ang bilyong-bilyong ninakaw ng gobyerno. Sarap sana paniwalaan. Mario Sepo. At ngayon na ay hindi lang Pangulo ng bansa na itong si Bongbong Marcos, kundi tumatayo na rin tagapagsalita ng Malacanang, Mario Sepo. At sana nga ang kaniyang mga pahayag ay maging makatotohanan. Fifty-five minutes after 10 o'clock in the morning, at 5 minuto na lamang ang nalabi sa ating programa. At nababahala ang Department of Health DOH ditong Huwebes, Disyembre 4, laban sa mga peking gamot, bakuna at iba pang produktong medikal na binibinta online o sa mga hindi autorisadong pasilidad. Pinaalala ng DOH ang publiko na maging mapanuri at huwag bumili kung may mali sa label o spelling. Kakaiba ang itsura ng packaging, kulang ang FDA batch, lot number, manufacturing date o expiration date. Kakaiba ang anyo ng gamot, walang bisa o kung ang nagbibinta ay walang lisensya. Inimok din ng DOH ang publiko na agad i-report sa Food and Drug Control ang anumang kahina-hinalang gamot sa bakuna upang maiwasan ang panganib na kalusugan. At sa
bagay na ito ay talagang talamak ang nangyayaring dayaan, pamimiki pagdating sa online. At yan ang isa sa mga problema ng ating mga mamamayan na mga mahihilig sa mga online at nadadali nitong pamimiki. Bukas na ang Sarip Kabunsuan Festival Trade Fair sa Cotabato City. Binuksan noong nakarang Lunes sa Disyembre 1, 2025 sa People Palace Ground ang Sarip Kabunsuan Festival Trade Fair. Layunin ng pagtitipon na ipakita ang iba't ibang lokal na produkto at likha ng mga negosyante at mahusay na tagagawa sa rehiyon. Ayon sa mga organizer at sa mga larawang ibinabahagi ni Mayor Bruce Matabalaw, bukas ang trade fair para sa publiko at inaasahang dadaluhan ng mga lokal na residente, turista at mga bisita mula sa kalapit na lugar. Tampok dito ang mga paninda mula sa agrikultura, handicraft o gawaing kamay, pagkain at iba pang produkto ng lungsod at karatigbayan. Bahagi ng trade fair ang pagbibigay ng oportunidad sa maliliit na negosyo na maipakita ang kanilang produktos na lumago ang kanilang merkado. Inaasahan itong magdudulot ng dagdag na turismo at suporta sa lokal na ekonomiya. At tayo po ay pangsamantalang magpapaalam sa ating programa na pinamagat ang balitaan na sa Sabado mula alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga, tuwing araw ng Sabado, dito lamang po sa DXCC 95.9 Radyo Natin FM Lungsod, Cotabato. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay sa loob at labas ng ating bansa. At sana ang biyaya at pagpapala mula sa ating nag-isang tagapaglikha ay mapa sa atin na lahat. Sa ngalan ng ating radio station, Attorney Rodipay Mangulamas, ating admin, ang ating news writer, visitor license, Miss Carolina Nabas. Ako naman po ang inyong host, Anderson Ompa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.